Pero by 1873, merong isang translation ng Gospel of Luke na nagawa na sa wikang Pangasinan. Ito yung wika na sinasalita sa malawak na area ng Pangasinan on the eve of the 20th century. Nalaman ko na meron daw isang translation ng Bible sa Pilipinas na pinakauna, mga bandang 17th century. At ito ay sa wikang Bicolano. Ito ay nakasulat sa isang memoirs o alaala ng isang pare. Unfortunately, wala akong makitang physical evidence pa patungkol sa translation na ito. Pero meron ding sinabi na by 18th century, merong isang gospel, yung Gospel of John, na nakatranslate sa wikang Hiligaynon o Ilonggo. Pero unfortunately, wala pa rin kaming makitang physical evidence nito. Meron lang tayong testimonial evidence. Pero by 1873, merong isang translation ng Gospel of Luke na nagawa na sa wikang Pangasinan. Ito yung wika na sinasalita sa malawak na area ng Pangasinan on the eve of the 20th century. At ito ay na-publish officially 1887. Ito ay pinablish ng British and Foreign Bible Society. Ang layo, ano? Kasi at that time, ang British and Foreign Bible Society ang pinakamalawak na translator at publisher ng mga Biblia sa buong mundo. At ang Pilipinas ay isa sa mga binigyan nila ng atensyon kung saan magkakaroon ng translation. So pagkatapos ng Pangasinan Gospel of Luke, iba pang mga books ng New Testament na i-translate din sa wikang Pangasinan. Pero maliban lang sa Book of Revelation. Pero ang na-publish lang ng British and Foreign Bible Society ay yung 4 na Gospels at yung Book of Acts sa Pangasinan. At yan ang pinakaunang translation natin ng buong libro o kaya ay corpus ng mga libro sa wikang Pilipino.